Magandang hapon po sa bawat isa sa atin at muli nating palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Dapat ibigay natin yung mutasyon sa pagkat para sa ating Panginoon na ating Panginoon na nagligtas sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, kung tayo may mga Bible, mga kapatids, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating topic sa pang ito mga kapatid. Sabi dito mga kapatid sa John chapter 15 verse 4 to 5. Sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga na sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At muli mga kapatid, tayo manalangin na request Brother James para buhayin tayo ng prayer. Praise the Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa inyo kami umaasa sa hapon ito na ikaw po, Panginoon, ay patuloy na magtuturo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak. Langisan niyo po, Diyos, ang kanyang mga labi, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kaalaman at karunungan na ang tangi lamang po ninyong kalooban ang siyang maipangangaral sa oras na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa inyo pong aming puso, ang aming pakinig, na aming pong mapakinggan at mapag-unawang lubos ang mga nais niyo pong ituro sa amin. Loobin niyo po na sa oras na ito, Panginoon, na ang aming mga puso, ang aming buhay, ay mga puno, Panginoong Diyos, ng iyong mga aral. Nawa, Panginoon, ito po ay manatili sa aming mga puso. Amin po itong maisapamuhay sa tulong po ninyo. Ama, basbasan niyo po ang iyong anak, Panginoon, na sa mga ngaral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, uuwi kami, Panginoon, sa oras na ito ng punong-puno, Panginoong Diyos, ng iyong aral. Nawa, Panginoon, makasumpong kami ng biyaya sa inyo sa araw na ito, na ang inyong banal na Espiritu ay inyo pong ibubuhos sa aming kalagitnaan. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyong pakikinig at sa inyong kamay. Amin na pong itinatagubilin ng lahat. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At muli mga kapatid, tayo po yung mga kaupo na. Muli mga kapatid, babasahin ko ang aking verse mga kapatid. Sabi diyan, sa John 15 verse 4 to 5. Sabi diyan, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Manatiling matibay sa Panginoon. Lahat ba tayo matibay? Amen. Amen. Dapat i-klaro natin sa sarili natin kapag sinabing matibay, amen. Bakit mga kapatid? Sabi ng Biblia mga kapatid dito sa ating key verse, sabi ni Google, sabi dito ni Google, sa manatili, sabi dito, stay, sa English yung manatili, stay. Sabi dito sa Google, sabi will remain, will stay, or will continue to be. Sabi niya sa Tagalog, manatili at magpatuloy. Mga kapatid, ito bilang isang Kristiyano, dapat tayong nananatili at nagpapatuloy. Tama? Amen. Sa pagpapatuloy natin, dapat makitaan tayo ng ating Panginoon ng alin? Dapat makatibayan. Mga kapatid, sabi ng Biblia, manatili kayo sa akin at mananatili rin din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Totoo, ang sabi ng Biblia. Lahat tayo, mga kapatid, inalutulad tayo ng Panginoon sa puno, mga kapatid. Tatandaan natin ang puno ang Panginoong Jesucristo. Tapos, at sinabi niya, ang sanga ay tayo. Tatandaan natin, subukan natin ganito mga kapatid.
minsan dumadating sa time, subukan natin to. Kumuha ka ng sanga ng puno, baliin mo, tapos iiwalay mo sa puno. Ano nangyayari sa sanga? Namamatay. Nabubulok. Tama, mga kapatid? Sometimes ganun tayo. Amen? Meron tayo sa buhay natin na nangyayari sa atin na mas pinipili natin lumayo sa Panginoon kaysa magpatuloy. Amen? Kasi bakit? Bakit tayo mas pinipili natin bumitaw kaysa magpatuloy? Minsan iniisip kasi natin yung mga bagay na negative. Kaya tayo, nauuwi tayo sa hindi pagpapatuloy. Amen, mga kapatid? Sabi dito, mga kapatid, sabi dyan, kapag di tayo nanatili sa Panginoon, kahit sabihin natin na kahit wala ako sa church, mga kapatid, ay mag-grow ako. Maraming Kristiyano na nagsasabi na ganyan. Pero tatanda mo, hindi totoo yun. Hindi totoo na sinasabi mo na kapag wala ka sa church, ay mag-grow ka. No, mali yun, mga kapatid. Tatandaan natin, kailangan mo ng church para mag-grow ka. Amen. Bakit? Hindi, tatandaan natin, pag ang tao, mga kapatid, ang pamilya, ang nanay, kapag sa nanay, mga kapatid, nanganak siya ng anak, hindi naman pwede yun sasabihin mo sasabihin ng nanay, oh, hayaan mo na yan, kaya niya na sarili niya. Lalaki rin yan. Di ba hindi ganun? Ano gagawin ng nanay? Di ba aalagaan? Ganun din tayo bilang isang Kristiyano. Inaalagaan tayo ng salita ng Panginoon para i-remind tayo na kailangan natin ng Diyos. Amen. Amen? Kailangan natin ng church. Walang tao na sasabihin mo, hindi ko kailangan ng church. Sa sarili mo yun. Tama? Hindi sa sarili mo pananaw. Pero tatandaan mo, kailangan mo ng church. Amen. Kailangan natin ng church, mga kapatid. Kaya hindi tayo magiging matibay kung wala tayo sa loob ng church. Amen. Yun ang tatandaan natin, mga kapatid. Magiging matatag kang Kristiyano kapag once na active ka sa loob ng church. Bakit? Kasi lagi ka nakakapakinig ng alin? Salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi patuloy niya tayo tinuturuan. Amen. Amen, mga kapatid. Minsan, ang salita ng Panginoon may masakit, may mahirap, sometimes may mabait, minsan may matamis, minsan may sweet. Amen? Pero tatandaan natin, kahit anong mangyari, marinig mo, i-claim mo sa sarili mo, salamat Jesus. Bakit? Kasi narinig ko ang magandang mensahe para sa akin at kailangan kong ayusin ang sarili ko. Ngayon, mga kapatid, sabi dyan, tuloy natin. Sabi dyan, alam natin at kilala dapat natin kung kanino tayo naglilingkod. Amen? Amen. Dapat alam natin yun. Kasi mga kapatid, kung ang puno ay wala ang sanga ay wala sa puno, hindi nabubuhay, tama? Pero kung iisipin natin, kapag ang puno at ang sanga ay nasa puno, anong mangyayari? Mabubuhay. Hahaba, kasabay ng puno. Ganon din tayo minsan, mga kapatid. Akala natin minsan nakakabit tayo sa puno, pero hindi na pala. Pero ito yung inire-remind sa atin ng Panginoon. Siyasatin natin ang ating sarili saan? Kung kanino tayo nakatikit. Kung kanino tayo nakakapit. Amen, mga kapatid? Sabi dyan, mga kapatid, di ano natin, dire-diretso tayo. Sabi dyan. Sabi dito, kung gusto natin manatili sa Panginoon, dapat may gawin tayo sa kanyang karyan upang magbunga. Amen? Sabi dyan ng mga numbers, mga kapatid, sa verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito yung sinasabi, mga kapatid, na kung gusto natin manatili sa Panginoon, dapat may gawin tayo sa kanyang kaharian upang magbunga tayo. Mga kapatid, minsan iniisip natin sa sarili natin pananaw, mga kapatid, na nagbubunga tayo. Pero tatandaan natin, mismo dapat ang Diyos ang nakakakita sa pagbubunga mo. Hindi lang Diyos ang makakita, dapat yun sa paligid mo. Amen. Amen? Si brother, unang kilala ko dyan, lasinggero yan. Si brother, yung nakita ko yan, hindi naman Biblia hawak na. Si brother, yung tipong tinransform ka ng Panginoon sa pagbabago. At ang nakita na sa liputan ay ang Diyos. Amen. Ganon, mga kapatid. Kaya sinasabi dito, mga kapatid, kung gusto natin manatili sa Panginoon, dapat na gawin tayo sa kanyang karyan. Ano yung kaya natin gawin sa karyan ng Diyos?
Yan yung tanong. Mga kapatid, ano yung kaya natin gawin na sabi dito, sa karya ng Diyos, anong kaya natin gawin? Marami tayong magagawa. Bakit? Kasi youth tayo. Youth, mga kapatid. Ang youth, ang kabataan, ay maraming kalakasan yan. Amen. Maraming magagawa ang kabataan sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Paano natin masabi? Mga kapatid, kung iisipin natin, napanood niyo ano, yung nagpa-piano? Yun yung sinat ko dati, diba? Yung ang galing niya mag-piano, yung... Isipin niyo siya, yung daliri niya, yung kumadali. Ikaw lang ang pag-asa ko. Nagpa-piano siya. Alam niyo kung bakit na pala kinanta yun? Kasi yung time na pala yun, kaya kinanta niya yun, namatayan siya ng asawa. Yun yung kinanta niya sa Panginoon. Kaya tayo, isipin natin, ilagay natin yung sitwasyon sa kanya. Isipin mo, ganito lang yung kamay, hindi ko alam kung kamay, daliri. Daliri. Pero yung isang kamay niya, daliri lang din niya tayo nandito. Daliri. Pero imagine ninyo, kaya ninyong bagay na yun. Samantala tayo, bilang isang tao ng Panginoon, na buo tayo nilikha ng Panginoon, hindi natin kaya ibigay yung tapos natin sa Panginoon. Kaya tayo bilang sa kabataan, may magagawa pa tayo. Naniniwala kayo, marami tayong magagawa sa Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, dito natin yung mapapatunayan bilang isang Kristiyano, na sa pag-aaralan natin, na pag nanatili ka sa Panginoon, sabi na, mga kapatid, dito, may 5 tayong pag-aaralan mga kapatid, na dapat natin gawin upang manatili tayong matibay sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, sabi dito, number 1, bilang isang Kristiyano, manatili kang manalangin. Sino sa atin lagi nananalangin, mga kapatid? Sabi ng Biblia, mga kapatid, dito, sa Matthew 26 verse 41, sabi diyan, kayo'y mga puyat at magsipanalangin, upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapot, mahina ang laman. Dapat tayo bilang isang Kristiyano, paano tayo magiging matibay kung hindi tayo mananalangin? Kaya lagi tayo, tama yung kanina yung preaching eh. Kaya tayo madalas tayo yugyugin ng Panginoon kasi meron tayong nakakalimutan. Ang alin? Ang panalangin. Bakit mga kapatid? Kasi kapag ang panalangin nakalimutan mo, inayaan mo yung sarili mo, makawala sa puno. Mga kapatid, lumayo ka sa puno, mga kapatid. Kasi yung prayer, mga kapatid, ito yung connection natin sa Panginoon. Mga kapatid, ito yung magpapatibay sa atin. Yung panalangin. Dapat lagi tayong manalangin. Kasi mga kapatid, dapat araw, pagising mo sa umaga, prayer ka na agad. Pangalawa, bago ka magtrabaho, mag-pray ka agad. Pangatlo, mga kapatid, pag kumain ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Ano pa? Bago matulog, dapat nagpe-pray tayo. Alam niyo mga kapatid, eto hindi naman sa pagano, hindi ko nilalayo sarili ko sa atin lahat. Sometimes sa atin may mga trabaho, tama? Darating din yung time na sa sobrang pagod mo, makakalimutan mo mag-pray. Amen? Pero mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa sarili ko. Kahit ko konti lang yung ipag-pray ko, basta lumuhod ako sa Panginoon, sapat ko. Although sabihin natin, naiintindihan tayo ng Panginoon, pagod tayo. Pero tatandaan natin, kailangan mo mag-effort. Kailangan natin ng effort sa pananalangin. Hindi kasi tayo pwede na, naiintindihan naman ako ng Panginoon kasi pagod ako. Hindi ganun mga kapatid. Dapat makitaan tayo ng Panginoon na may kaseryoso tayo sa Kanya. Amen. Lord. Lalo na't sa panalangin. Yan yung kailangan natin. Kaya nga sabi ko nga, may advice ko sa isang kapatiran, bago tayo gamitin sa Panginoon, dapat nanalangin tayo. Yan din kasi yung in-advise sa akin, yung mga nauna sa akin. Mga kapatid. Kasi bakit, mga kapatid? Kasi kailangan natin ng karunungan sa Panginoon. Amen. Kasi kahit gaano ka kagalay, kung hindi ka lumapit sa Panginoon, useless. Amen. Dapat makitaan tayo ng Panginoon, mga kapatid na, ayos tong anak ko Kahit alam ko na may talent siya, pero nagpa-humble down siya sa akin. Ganun ang gustong makita ng Panginoon. Dapat makitaan tayo ng humble heart, mga kapatid. Yan yung isang bagay na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na manatili tayo mga puyat at magsipanalangin.
Sabi niya, upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ito yung pinaka ano mo sa sarili mo eh. Yung parang, ito yung magiging, ano ba dito? Ito yung magiging parang makukuha mo pag ikaw ay nag-pray, mga kapatid, sa pananalangin. Sabi diyan, na upang huwag kayo magsipasok sa tukso, mga kapatid. Kapag ganun pala, lagi ka nag-pray, iiwas ka ng Panginoon sa mga bagay-bagay na maaaring tuksuhin ka. Kung baga dahil binabad mo yung sarili mo sa prayer, nilalayo ka ng Diyos sa mga tukso. Amen, mga kapatid. Sabi diyan, mga kapatid, ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Sabi diyan, the Spirit is willing, but the flesh is weak. Mga kapatid, totoo yun. Mga kapatid, sometimes bilang sa Kristiyano, kapag gumising, ito yung challenge sa isang Kristiyano eh. Pagising mo ng Sunday morning. Ito yung pinaka-challenge sa atin, mga kapatid. Unang-una, iisipin mo, atid ba ako? Pangalawa, mga kapatid, parang ang sarap matulog. Pag lalong puyat na puyat ka, Sabado, yan yung minsan yung iniisip mo, atid pa ba ako? Magpalit ako konti bago sabihin ko, hindi ako makatin. Di ba? May mga time, bilang sa Kristiyano, hindi ko nilalayo sarili ko dito, mga kapatid. Kasi sometimes, aminado naman ako, mga kapatid. Talagang, minsan ginagawa ko ito, mga kapatid. To be honest, mga kapatid, talaga, minsan ganyan tayo bilang isang naglilingkod. Minsan tinatamad tayo. Minsan parang ayaw mo mag-church. Pero ito yung sinasabi ng Biblia eh. Ito yung challenge sa atin. Sabi diyan, the Spirit is willing, but the flesh is weak. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na dapat yung Spirit yung mangibabaw sa atin. Dapat yung kahinaan natin sa laman, ay kalimutan natin. Although kasama sa atin yan bilang isang tao, pero matandaan mo, mga kapatid, kapag once na pinagbigyan mo ang laman, ilalayo ka niya sa Panginoon. Pero tandaan mo, kapag once nanguna sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi mo hahayaan na mawala ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Totoo yan, mga kapatid. Kaya kapag once na tayo, mga kapatid, naglilingkod sa Panginoon, pairalin natin yung Spirit. Talaga hindi ko nilalayo sarili ko dito. Kaya sabi nga nila, mga kapatid, bago ka gumawa ng preaching, ikaw ang unang-unang tatamaan. Sakit na sakit ako dito, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ito yung pinaka-the best, mga kapatid, na bukod sa nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, kinokorek ka din ng Panginoon. Bukod sa nakakaral ka, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, sabi sa una, manalangin. Pangalawa, manatiling makipag-fellowship, mga kapatid. Ito yung minsan na nakakalimutan natin bilang isang Kristiyano. Hindi ka magiging matibay kung wala kang kasamang Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Hindi mo kaya ang sitwasyon kung wala kang kasamang Kristiyano. Hindi mo kaya ang sitwasyon ng problema mo kung wala kang pastor na lalapitan. Although sabihin natin muna sa Panginoon bago tayo humingi ng wisdom sa tao ng Diyos. Amen? Mga kapatid. Pero tatandaan natin, sabi dito sa Acts chapter 2, verse 42, mga kapatid, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Ito yung isang mga kapatid na aral, mga kapatid ng mga apostol, mga kapatid na ginawa nila. Sabi diyan, saan sila naging matibay, mga kapatid? Una, sa turo, sa doctrine ng mga apostol, mga kapatid. Diyan sila nag-start, mga kapatid. At pangalawa, sabi diyan, sa pagsasama-sama, mga kapatid. Dapat founded tayo ng doctrine ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Dapat nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, yung doktrina ng Diyos, mga kapatid. Dapat alam natin yan bilang isang Kristiyano. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ito yung isipin natin, mga kapatid. Ito mahirap eh. 4 years, 5 years, 8 years, 3 years na tayo sa Panginoon. Hindi natin alam kung paano i-share yung repentance. Amen? Hindi natin alam kung paano tayo mag-share ng bautismo sa kapwa natin katrabaho, kaibigan, pamilya, mga kapatid. Ito, mga kapatid. Although, mga kapatid, sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko tinataas ang sarili ko dito, mga kapatid. Sabi ko sa Panginoon, kung gusto mo akong gamitin, mangaral, gawin mo.
At gusto ko rin, mga kapatid, dumating yung time na gagamitin mo ko na makapagdala ako ng kaluluwa sa bahay. Amen. Mga kapatid, ito dapat yung pinaka-main mission natin bilang isang lingkod ng Panginoon. Dapat, mga kapatid, may puso tayo, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Bakit, mga kapatid? Sabi dyan, natantiling matibay ang mga apostol. Saan? Sa doctrine. Ano pa? Pagsasama-sama. Fellowship. Ito yung nakakalimutan natin minsan. Tama? Yung fellowship. Kasi minsan tayo, pagtapos sa service, ano nangyayari sa atin, mga kapatid? Wala na tayong fellowship. Magpe-fellowship lang tayo kapag ano? Kapag dating ng gabi. Diyan lang tayo may fellowship eh, tawa. Pero kagandahan naman na ito, mga kapatid. May fellowship tayo sa gabi. Yan, mga kapatid. Di pa naman talaga totally nawawala yung fellowship natin eh. Dito tayo yung parang, kahit sabihin mong, late na tayo umuwi. Pero ang kagandahan kasi nun eh, nabigyan natin yung fellowship ng bawat isa sa atin. Yun yung kagandahan, mga kapatid. Mahal natin ang bawat isa sa atin. Amen. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na mawala sa atin. Kaya sabi nga ng mga kapatid, kapag nag-iisa ka, magiging mahina ka. Amen. Amen? Kapag nilalay mo sarili mo, manghihina ka. Sabi mga kapatid, ito yung nakakatakot bukod sa nanghihina ka, nag-iisa ka na tapos nanghihina ka pa. Sabi dyan, alam na alam natin itong verse na ito, mga kapatid. Sabi dyan, 1 Peter 5:8, mga kapatid, kayo'y maging mapagpigil, kayong maging magmangagpuya. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap na masisila niya. Ito, mga kapatid, yung isang bagay. Mga kapatid, ito yung pinakamahirap sa atin bilang isang Kristiyano kapag nag-iisa ka. Ito yung isang bagay na ang leyon ay hindi natutulog. Ang dyablo. Bakit? Kinubuli niya isip mo. Huwag ka na sumama sa kanila. Dito ka na lang. Kung bagay inaano ka ng dyablo na, huwag ka na doon. Hindi ka naman nila pinapansin. Sometimes, yung nagkaganyan tayo, ang iniisip natin. Huwag ka na doon. Hindi, wala ka naman eh. Diba? Dito ka na lang. Ayan yung minsan yung inaano ng dyablo, mga kapatid. Pero mga kapatid, tatandaan natin. Balik tayo, mga kapatid, sa pinag-aaralan natin. Ito isang bahagi lang ng sinasabi ng Biblia na kailangan natin maging maingat, mga kapatid. Dahil ang dyablo, mga kapatid, ay nalintulad sa isang leyon na naghahanap na masisila. Amen. Mga kapatid, ito sabi niya, balik tayo, mga kapatid. Sabi niya, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ito yung maganda, mga kapatid. Kaya tayo minsan sa araw na service, mga kapatid, meron tayong pagkain, tama? Kumakain tayo ng tanghali, tama? Kaya ito yung isang bagay, mga kapatid, na ginagawa rin natin kung ano yung iniwan sa atin ng mga apostol. Amen? Ito yung bagay, mga kapatid, na hindi naman tinapay ang pinuputol natin, bugos pagkain natin. Siyempre, tayo, generation natin yun, bigas na, hindi na naman tinapay. Hindi kagaya nila dati, tinapay talaga yung kinakain nila. Pero ito dito sa atin, itong isang bagay na sa pamamagitan ng pagkain natin pagtanghali, anong minsan nangyayari sa atin? Isang part na rin yun ng fellowship. Bakit? Minsan magtatanong na, oh, Esther, kamusta ka na? Tama? Amen. Esther, ano, kamusta? Kasi balita ko sa'yo, nagkasakit ka. Oo, brother. Yung tipo na first time nyo lang ulit magkita, dahil nakamusta mo siya, nagkaroon siya ulit ng pag-asa. Yung tipong na down siya, pero binigyan mo ng salitang kamusta, nagkaroon na rin siya ng lakas para magpatuloy sa Panginoon. Kaya mga kapatid, importante mga kapatid, na tayo, kapag dyan may pagkain dyan, dapat ilagay na natin sa isip natin. Kakain muna ako para makipag-fellowship sa kanila bago umuwi. Ganun dapat tayo mga kapatid. Kasi minsan tayo, kapag gusto na may gagawin tayo, hindi na tayo kakain dito. Mas pipiliin na lang natin kumain sa labas. No, wag ganun mga kapatid. Gawin natin bilang isang Kristiyano, makisama tayo. Amen? Mga kapatid, makikisama tayo, hindi lang dahil sa pakikisama, kundi makikisama tayo kasi mahal natin ang bawat isa. Amen? Ganun dapat mga kapatid. Kasi kung ilalayo mo ang sarili mo sa bawat isa sa atin, ano mangyayari sa'yo? Sabi nga dyan mga kapatid parang isang posporo, hindi niya kaya magsindi o magkaroon ng apoy kung wala siyang kiskisan. Kaya kailangan natin ng bawat isa sa atin. Mananatili tayo matibay kung ang bawat isa sa atin ay nagtutulungan. Kung tayo magtulungan,
mag-grow ang panggawain ng Panginoon. Pero kung tayo maghihilahan, sa tingin nyo, mag-grow ang gawain ng Panginoon? Hindi. Kaya tayo, imbis na tayo maghilahan, wag, ang gawin natin, pare-pares dapat tayo natin itaas ang bawat isa sa atin. Tulungan natin, yung bawat tao, kapatid na nasa baba, ilahin natin. Para matulungan natin. Bakit? Ganon din naman ginawa sa atin ni Jesus. Amen? Isipin mo, kung yung nasa ilalim, puno-puno tayo ng kasalanan, nung tayo tinulungan ng Panginoon kahit gaano kakalalim, inabot ng Panginoon ng kamay mo para ano? Para iligtas tayo. Amen? Tapos kapatid natin, baptize in Jesus' name, hindi natin tutulungan. Amen. Dapat tulungan natin. Kailangan na rescue ng bawat isa. Amen. Rescue tayo. Mga kapatid. Rescue tayo mga kapatid. Take note mga kapatid, binanggit ulit yung panalangin. Amen? Kaya, wag na wag natin iwawala sa atin ang panalangin. Dahil yung sinabi sa uli, natili sila sa pagputol-putol at sa pananalangin. Titingnan natin, ang mga apostol dati, grabe kung manalangin. Paano kaya sila manalangin, no? No, na-imagine niyo yung mga kapatid. Ilang oras kaya sila manalangin, no? Di ba? Tayo, 1 minute lang, tayo na. Minsan, di ba? 30 seconds lang, okay na. Di ba? Sometimes, ganun tayo. Pero, tatandaan natin, bigyan talaga natin ng effort and time ang panalangin. Laking tulong yan sa bawat isa, mga kapatid. Tuloy tayo mga kapatid. Sabi dito, sa number 3 na tayo mga kapatid. Sabi diyan, manatiling magbasa ng Biblia. Joshua 1:8, basahin po natin. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka na mabuting kawakasan. Ito, praise the Lord mga kapatid, dito natin makikita. Sabi diyan, una, huwag maiwalay sa ating bibig. Kumbaga, ito yung sinasabi mga kapatid na dapat alam mo yung salita ng Diyos. Dapat mga kapatid, may meditation tayo pagdating tayo natin sa salita ng Diyos. Kumbaga sabi niya, pagbulay-bulayan, araw at gabi. Hindi sinabi yan, pagbulayan natin, pag gusto lang natin. Hindi mga kapatid, pagbulayan, sabi ng Biblia, pagbulayan, araw at gabi. Bakit mga kapatid? Kasi doon mo masisiyasat kung ano yung gustong ipagawa sa ng Panginoon. Saan? Sa meditation. Sa pagbubulay-bulay natin sa salita ng Panginoon. Kasi may message ang Diyos kapag once na ikaw ay nagme-meditate ng kanyang salita. Amen. Amen mga kapatid. Sabi pa dyan mga kapatid, kung ano natin, pagbulayan araw at gabi upang makasunod ang nakasulat mga kapatid. Ito yung mga kapatid na sabi dyan, upang makasunod ang nakasulat. Kumbaga, dapat ano yung mangyari mga kapatid. Masunod natin yung mga sinasabi ng Biblia. Ganon mga kapatid. Sabi dyan, pagiginawain ang ating mga lakad. Ito yung kagandahan kapag sa nagbabasa ka ng Biblia. Papaginawain ng Panginoon ang bawat lakad natin. Amen. Bakit? Kasi kapag once na ikaw naglakad, nakakita ka ng kasalanan na sasabihin mo, ay ayaw ng Diyos niyan. Di ba? Yung may isip mo sa sarili mo na dahil nag-aral ka, dahil na meron kang alam sa salita ng Panginoon, kapag once na dumaan ka sa kasalanan na maaaring madaanan mo, anong unang-unang mong mindset? Unang-una, ayaw ng Diyos ng tayo magkasala. Amen? Di ba sabi diyan, ang Biblia, di ba? Kung iisipin natin sa makasalanan, although mahal ng Diyos din yan yung mga tao na makasalanan. Kasi panahon naman na umubuhol naman siya sa makasalanan mga kapatid. Kaya kung iisipin natin, gusto lang tayo ilayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay na maaaring mangyari sa atin. Kaya kailangan, sabi niya, papaginawain ng Panginoon ang ating lakad. Yung parang, dahil lumalakad ka sa Panginoon, yung parang wala kang may isip na mga negativity. Kundi mga may isip mo lang puro positive.
puro sa salita ka ng Diyos nakatuon. Yun yung isang bagay mga kapatid na sinasabi ng Biblia, pagiginawain ng ating lakad. At pinakauli, sabi diyan, magtatamo ng good success. Ano sabi diyan? Magtatamo ng mabuting kawakasan. Dahil ikaw, nagbabasa ka, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, darating yung time ang mangyayari sa iyo mga kapatid, bibigyan ka ng Diyos na mabuting kawakasan. Yan yung kagandahan mga kapatid. Ito yung isang bagay na sinabi ko sa sarili ko. Sabi ko, umaga, isang chapter. Gabi, isang chapter. At least, kahit konti, sumunod ka. Bakit? Mga kapatid, pag ikaw nagtatrabaho, hindi mo kaya pagpukusan ang isang chapter lang. Although mababasa mo, pero ang tanong, may naiintindihan ka ba? Di ba, mas maganda, nag-focus ka sa isang chapter, tapos pinagbulay-bulayan mo, at meron ka nakuha ng impormasyon. Di ba mga kapatid? Ganun dapat tayo, mga kapatid. Although, okay lang, kahit ganun lang ang gawin natin. At least ang ginawa natin sa sarili natin, nakapagbasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Kasi mga kapatid, hindi naman pagalingan tayo dito eh. Hindi pagalingan. Hindi tayo pagalingan. Ang kailangan natin dito, kung paano natin masunod to, yun ang kailangan natin. Amen. Kasi mga kapatid, useless ang pagbabasa mo ng Biblia kung hindi mo naman sinusunod. Amen. Useless. Kaya ang dapat natin gawin, mga kapatid, pag binasa mo at ayaw ng Panginoon, gawin natin. Amen. Hindi natin iisang tabi, kundi gawin natin. Amen. Amen? Amen po mga kapatid? Amen. Medyo pa bumawa tayo? Amen. Amen. Masaya po bawa tayo? Amen. Amen. Mga kapatid, sabi niya mga kapatid, sa Paul na tayo mga kapatid. Pangapat. Sabi niya, manatiling dumalo sa gawain ng Diyos. Sabi niya mga kapatid, manatili tayong dumalo sa gawain ng ating Panginoon para maging matibay tayo sa Panginoon. Sabi niya mga kapatid sa Hebrew chapter 10 verse 25. Sabi doon na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatibon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Mga kapatid, ito yung isang bagay na kailangan natin gawin at ilagay natin sa ating mga kaisipan na sinasabi dyan na huwag nating pababayaan ang ating pagdalo o pagkakatipon. Bakit? Kapag once na dumating yung time na nawala tayo sa gawain ng Panginoon, baka doon pala dumating ang Panginoon. Hindi pa tayo makasama sa rapture. Amen. Praise the Lord. Dapat doon tayo maging active. Huwag tayo magkaroon ng excuses. Ito nga yung sinasabi ko mga kapatid eh. Nare-reveal tuloy ngayon eh. Nare-reveal. Mga kapatid, sometimes bilang isang tao hindi tayo naubusan ng excuses. Amen? Hindi tayo naubusan. Lagi tayo may reason. Brother, hindi po maka-attend. Sakit po ulo ko. Sometimes ganun tayo. Sabi diyan, huwag pababayaan ang pagdalo, mga kapatid. Dapat natin, lagi natin ilagay sa ating isip. Kailangan pa tumalo. Amen. Dapat nandun ako. Hindi ko hayaan ang sarili ko na sila nag-worship. Ako hindi. Dapat ang gawin natin. Tumala tayo. Kahit nahihirapan tayo. Kasi minsan doon talaga tayo ititis sa Panginoon eh. Amen. Sa sitwasyon na may sakit ka. Sige nga, testing ko nga ito si brother. Kung atin to, pag masakit ang ngipin, masakit ang ulo. Tsaka yung priority natin. Minsan, mas naano natin yung sarili natin, yung priority natin, yung iba, kaysa pagdalo sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang gumalaw sa iyo. Mga kapatid, maging priority natin ng Diyos. Huwag natin gawin second option. Amen? Mga kapatid, sabi diyan, mga kapatid, gaya ng ugali ng iba, ibig sabihin, gaya ng ugali ng iba, nakakalimutan din nila lumalo sa pagtitipon. Hindi lang tayo nakakaranas. Kundi maraming tao, mga kapatid, na nakakaranas dito sa mundo natin na okay lang sa kanila na kahit di na sila umattend, okay lang sa kanila na huwag na sila sumimba,
Pero ito yung sinasabi ng Biblia mga kapatid, na sabi dyan, na mag-aralan sa isa't isa. Mga kapatid, iparaan mo, brother atin ka, pwede naman yun i-chat mo yung kapatiran na kagaya nga na isang kapatid natin sa GC natin kada Sabado nakikita ko agad yung message niya, mga kapatid, atin po kayo bukas. Tsaka yung sama na yung maglilinis mga kapatid. Hindi, isang bagay yun mga kapatid na nakakatulong sa kapatiran para i-remind tayo na may gawain tayo bukas. Kasi mga kapatid, minsan talaga dahil sa sobrang busy, na minsan nakakalimutan na mo yung araw Di ba? Na minsan inisip mo, ay, oo nga pala, Sunday na pala bukas. Di ba? Ganun tayo minsan nakakalimutan natin sa sobrang tayong busy. Mga kapatid. Sabi yan, eto yung mga kapatid, kung bakit kailangan natin dumalo sa pagtitipon. Mga kapatid, sabi yan, kung namamalas na nalalapit na ang araw. Lahat tayo naniniwala mga kapatid na mayroong second coming of Jesus Christ. Amen. Amen? Amen. Mga kapatid, kung tayo sa panahon natin ngayon, ito yung time na paglayo natin sa Panginoon, baka dumating ang Panginoon, hindi tayo makasama. Bakit? Wala ka sa pagtitipon ng Panginoon. Dapat tayo bilang isang Kristiyano, mga kapatid, maging priority natin ang church. Maging priority natin si Jesus. Bakit? Kapag once na dumating na hindi mo naging priority ang Panginoon, tandaan mo na sa huli ang magsisisi. Amen. That's right. Huwag natin ilagay sa dulo yung pagsisisi. Dapat ngayon pa lang. Magsisi na tayo. Amen? Amen. Mga kapatid? Number 5, mga kapatid. Sabi dyan, manatiling mag-share ng words of God. Amen. Mga kapatid, at mag-aral ang salita ng Panginoon. Praise the Lord. Mga kapatid. Sabi dyan, magiging matibay ang isang Kristiyano kung palagi siya rin nagsishare ng salita ng Diyos. Bakit? Unang-una natututo siya. Amen? May nakakuha siyang kaalaman sa Panginoon. Sabi dyan sa Matthew 24 verse 14, mga kapatid. Sabi dyan, at ipangaral ang Ebanghelyong ito ng kariyan sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon, darating ang wakas. Ito mga kapatid, yung kailangan natin trabuhin sa buong mundo. Sabi dyan, ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Tandaan mo mga kapatid, meron pa tayong kailangan iligtas sa pamamagitan na ginagamit tayo ng Panginoon. Ang alin, yung mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, mga pamilya natin. Tandaan mo mga kapatid, sinasabi ng Biblia na kailangan natin ipangaral ang salita ng Panginoon. Bakit? Kailangan natin ipangaral. Kasi sabi ng Bible, darating yung wakas. Kumbaga, kung gusto natin sa sarili natin na gusto niyo na po ba dumating ang Panginoon? Amen. Gusto niyo na po ba? Amen. Mga kapatid, sabi ng Biblia, kailangan natin ipangalat sa salita ng Diyos para dumating ang wakas. Ito pa isang tanong, handa ka na ba kung dumating ang Panginoon? Handa na ba tayo? Kaya kung alam natin sa sarili natin ngayon, mga kapatid, na hindi pa tayo handa, ito yung time para ayusin ang buhay natin sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung time mga kapatid para ibaguhin ang ating mindset na kailangan natin siya unahin, na kailangan natin maging priority ang Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, tandaan mo, sabi nga ng Biblia kung ibig mo sumunod sa akin, kalimutan mo ang iyong sarili. Sabi ng Panginoon. Kaya ito yung isang bagay na challenge sa atin ng Panginoon. Kung sino unahin natin sa tuwing may mangyayaring hindi maganda sa pamilya natin. Ang Diyos ba o ang pamilya? Yan yung challenge sa atin. Kung ano magiging priority natin. Tandaan natin mga kapatid, etong mga bagay na to na pinag-aralan natin tonight ay may isang bagay na magpapaalala sa atin, nagpa-remind sa atin ngayong gabi na kailangan nating manatiling matibay sa harap ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi natin alam mga kapatid ang bukas kung malakas ka pa ba o hindi. Mga kapatid, darating yung time na parang ayaw mo na. Amen? Pero sabi dito mga kapatid, sa conclusion mga kapatid, bago ko magtapos, sabi dito, kahit walang nakikinig sa iyo, basta ipangaral mo ang salita ng Panginoon, yan yung kagandahan. Yung tipo nagsishare ka kahit anong gawin nila na hindi kanya nila pansinin, basta mangaral ka, gawin mo. Okay lang yun. Ang importante, ginawa mo yung priority mo. Ginawa mo yung bagay na kailangan mong gawin sa Panginoon. Ano pa mga kapatid, sabihan,
di man nila paniwalaan, darating yung time na iisipin nila na sana naniwala ako sa nangaral sa akin, na sana sinunod ko, na lang sana nagpakurin ako sa nangaral sa akin. Sometimes may mga realization ng tao sa dulo. Amen. Dahil sa kamalian na nagawa ng tao. Mga kapatid, ito, tatandaan natin ito mga kapatid. Matthew 24 verse 13. Kung tayo po yung mga Biblia. Sabi dyan, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tatandaan natin mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ito yung kailangan natin gawin sa mga bagay na to na na-remind tayo tonight mga kapatid na kailangan natin gawin. Nasa dapat tayo, lagi tayo nananalangin, dapat tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, dapat tayo lagi ready mga kapatid sa bawat nangyayari sa buhay natin. Tatandaan mo, sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Tatandaan mo, may mga bagay na mahihirapan ka sa bawat problema, sa bawat pagsubok, mga problema ka, mahihirapan ka, pero sinasabi ng Biblia, kapag once na ikaw nagtiis, sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng kaligtasan, mga kapatid, ng muling kaligtasan, mga kapatid. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Kailangan natin bilang sa Kristiyano na magtiis tayo. Kasi hindi madali ang pagiging Kristiyano. Tatandaan natin yan, mga kapatid. May mga bagay tayo, mga kapatid, sa buhay natin na minsan kasama natin sa buhay. Pero dadating yung time, hindi mo na sila makasama. Bakit? Pero ito ipaparealize ng ating Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, na kailangan natin magtiis. Magtiis tayo. Tignan natin yung bawat sitwasyon natin ngayon. Di ba? Nakikita natin? Paunti na tayo ng paunti. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, sabi niya, magtiis kayo. Magtiis tayo, mga kapatid. Sabi niya, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Mga kapatid, hindi pa unahan ang labanan. Dapat gawin natin kung paano tapusin ang laban. Mga kapatid, minsan sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ang akala natin, pabilisan na ng labanan. Pero tandaan mo, mga kapatid, ang tunay na laban sa paglilingkod sa Panginoon kung paano tayo makapasok ng kalangitan. Yan ang laban natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kung alam mo sa sarili mo na puno-puno ka ng problema ngayon, tatandaan mo, kailangan mo magtiis. Kung puno ka ng problema ngayon, kung puno ka ng alalahanin ngayon, tatandaan mo, kailangan mo magtiis. Kung puno ka ng financial problem ngayon sa gabing ito, sa buhay mo ngayon, tatandaan mo, kailangan mo magtiis. Bakit? Pag hindi tayo nagtiis, mawawala tayo sa Panginoon. Imbis na tayo nakakapit sa Panginoon, yung pa yung magiging dahilan para mawala ka. Yung piliin natin, yung hindi dapat natin piliin. Sometimes ganun tayo. Pinipili natin yung mga bagay na hindi dapat natin piliin. Kaya kapag once na pumili ka, siguraduhin natin ang Panginoon ang pinili natin. Ganyan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Puro challenge. Tama? Puro challenge. Bakit? Diyan ka titignan ng Panginoon kung paano kang magiging matibay na Kristiyano. Magiging matibay tayong Kristiyano hanggat na kay Kristo tayo.